matigas-tigas na nun, mahahadhad mo na lang maayos yun. Nako, ang bili-bili ng lumpia namin, 3 piso. Ang sarap-sarap pa dahil ako nagluto eh. Ha? Nakabili ko ng jeep at sa aking pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo, naging kaakibat na namin ang lumpiang prito hanggang ngayon. Tayo, nang dahil sa lumpia, nabuksan ang dating daan sa radyo at sa telebisyon. Di kami umakyat ng bus, di kami nangatok ng bahay, di kami pumunta sa mga supermarket, at lalong hindi kami nagpunta sa mga palengke para manghingi ng pera ng may pera para ipangaral ang Ebanghelyo. Ang aming inumpisa ang pangangaral, galing sa aming sariling sakripisyo. Saksi ang Diyos sa langit. Paano mo maipangangaral yung tunay na Ebanghelyo pag ang panggagalingan ng resources mo mali sa paraan ng Ebanghelyo? How can that be? Mali sa Ebanghelyo, pinagbibili mo Ebanghelyo. Paano mong maipangangaral ang tunay na Ebanghelyo? Di ka makapangaral na walang pera. O, dito, pagpasok nyo, meron ba kayo naupuan sobre dyan? Wala. Lalabas kayo ng libre, mga kababayan. Kung sinuswerte-swerte pa nga kayo, kung kukunti lang kayo, pamimiriendahin ko kayo eh. Para ang Pilipinas ay makasaksi ng isang samahang nangangaral na hindi nang hihingi sa pinangangaralan niya, mga kababayan. Yan ang ating pananalig. Yung iba, hindi makapangaral lang, hindi manghihingi. Wala akong koleksyon dito. Lalo na mga bisita kayo, hindi kayo kapatid. It is not worship time, definitely no collection. Ang aming koleksyon, pagka nagkakatipong kami magkakapatid, yung kusang loob ng kapatid. Kaya nga pag kulang eh, wala kang reklamo eh. Dahil yun ang sabi ng Diyos eh. Hindi ako makareklamo pag kulang eh. Pag kulang, mangungutang ako. Ayun, ang aking tuloy pa rin yung aming lumpia hanggang ngayon. Kaya lang, asenso na ho lumpia namin ngayon. Nung araw kasi, ang lumpia namin, 3 piso eh. Ngayon ho, 10 piso isa. Kasi, mahal na ho ngayon eh. Mantika ang mahal eh. Ang repolyo, mahal din. Wala ka nang mabili. Natuto na yung taga-Balintawak. Kaya, ba't mo naman sasabihin, si Bill Gates ay Antikristo? Natuto lang na magandang negosyo yung tao, Antikristo na. Ang Antikristo, yung nangangalakal ng kaluluwa ng tao. Nagtuturo ng maling aral na labag sa Biblia. At yung Antikristo na yan, ako natutokso na ako kapatid na Willie. Tukso na ako dahil tanong ang tao dyan sa Y2K, yung Antikristo yan. Kaya uumpisahan ko na yan sa radyo, saka sa TV. Isasabihin ko na sa bansang Pilipinas kung sino ang Antikristo. Matagal lang nasa mundo yun, salit-salin lang ng karapatan. Bawa, ito yung unang Antikristo. Mamamatay na yung una. Ikaw anak, sinasaling ko na sa iyo ang pagka-Antikristo ko. Ikaw naman. Tapos mamamatay na, isasalin mo naman doon yung pagka-Antikristo mo. Kaya hanggang ngayon, buhay na buhay yung Antikristo eh. Hanggang ngayon. Buhay na buhay yun. Hanggang ngayon, tagumpay na tagumpay yung Antikristo. Nakasakay nga sa kabayo. Di ba? Siya ay magkakabayo at dito sa buong mundo maghahari itong lilo. Kita nyo? Kumana nga kabayo yan. Alam nyo kung anong kabayo sinakyan? Alam nyo? Basa 6. At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputi. Maputi pa, Hindi ka maghihinalang sa diablo itong walang yang ito eh. Ang sinakyang kabayong maputi At yaong nakasakay dito ay may isang busog. Kita nyo, may busog, yung sibat. Talagang gera ang daladala nito sa mundo. Pag hindi ka naniwala, sisibating kita. Tayo, Pilipino, pag hindi ka naniwala, punta kayo dyan sa may binon. Saan ba yun? Malapit sa Luneta. Dito may daladala siyang isa. Ito. Pag hindi kayo naniwala dito, ito. Yung isa, espada eh. Yung isa ano? Ano yung isa? Pag hindi ka naniwala rito, espada katapat mo. O asa na ngayon? Si Gomez, si Burgos, at saka si Zamora, asa na?
Asan sila? Pinatay sila na hindi panahon. Bakit? It is the power of the Antichrist that put Rizal to death, our national hero. The three Catholic priests, Gomez, Burgos, and Zamora, pinatay din ng kapangyarihan ng Antikristo. At sa panahong ito, maghintay lang kayo. May mga papatayin pa ang kapangyarihan ng Antikristo. Nakahanda kayo? Kailangan nakahanda. Ako nakahanda na ako eh. Kasi mamamatay ka rin lang naman, di ba? Mas magandang mamatay ka na for the cause of the truth. Kung mamatay ka sa kainom ng alak, pangit yun. Kainom na, kasi sigarilyo, 5 kahay isang araw, talagang sinisigaan mo yung baga mo. Ako yung mga nagsisigarilyo, ang gawin nyo na lang, magpauso kayo nung malaking dapog na gano'n. Saka nyo itapat yung, walang maraming gastos yun. Tubukan nyo, 10 minuto, patay na kayo. Di ba? Kaysa nagsisigarilyo ka ng 20 taon, 20 taon pinapatay, unti-unti, installment pa. Yun, mas mabilis yun. Total, magpapakamatay ka rin, bilisan mo na, pareho rin naman ang suman nun eh, di ba? Ganun yun. Mamamatay ka rin lang, huwag na sa sigarilyo. Die for the cause of the truth. O mauubos din lang ang pera mo, huwag sa Antikristo mo ubusin. Ubusin mo sa pagtulong sa kapwa-tao, sa pagliligtas ng kaluluwa, doon mo ubusin ang pera mo. Ayun ang dapat nating gawin. Kaya mga kababayan, yung sinabi ko sa inyo ngayong gabi, isipin nyo lang yun. Mag-isip kayo. At sumubaybay kayo sa programang Ang Dating Daan.